What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Grabe talagang kayabangan no, nitong asawa ni Bongit na si Liza Butod, no? Na kanyang sinabi di umano sa loob ng Malacanang na kaya niyang bayaran itong mga iglesia ni Cristo, mapigil lamang itong binabalak na no to impeachment rally kay VP Sara. Grabe talaga. Na ang malaking katanungan ngayon ay magpapabayad ba itong mga iglesia ni Cristo dito kay Liza Butad? Sana wag naman, no? Pero bagong lahat mga kababayan, wag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, mukhang minamaliit no nitong si Liza Butad ang yaman at kakayahan na mayroon ang Iglesia ni Cristo, no? Na hindi niya alam kilala ang sektang ito na may dignidad at prinsipyo at hindi nagpapabayad sa kung sino mang politiko. Na kaya ganyan ngayon no ang binabalak nitong mga bangag na sinatambali sa bongit dahil takot na lamang nila na magkaroon ng malaking puwersa ang mga INC na siya makakapagbukaw ng damdamin sa mga ordinaryong mamamayan na labanan ang binabalak ng mga Malacanang na patalsikin itong si VP Sara. Hindi mangyayari yon mga kababayan. At kung mag-announce man itong mga INC na open for all, no? Itong rally, sasama po ba kayo mga kababayan? Makikilahok po ba kayo sa panawagang no to impeachment kay VP Sara? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pinaka-latest na post ni Mr. J. Sonza. 2 hours ago, ipinost niya ito. Basahin ko lang ha. Kalat na kalat ngayon sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang umano, allegedly, ni Mrs. Liza Marcos sa mga bisitang Congress people na kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Grabe. Wow! Heavy naman, Tiang Liza. Is this true, Mrs. ng President? Question mark. So, nagtatanong si Mr. Jason sa parang nakakaloko itong si Liza Marcos sa iglesia. Ano? Naliliitan ka sa INC, madam? So, halos lahat nagtatanong, question mark. Okay. Ang tanong dyan, magpapabayad kaya itong mga INC dito kay Liza Butad? Kilala ang INC bilang religious group na hindi nagpapabayad kahit kanino man. Isa lang ang ibig sabihin yan. Kapag natuloy ang rally nila, hindi nagwagi sa planong pagbayad ni Liza Butad, no? Sa mga INC. Pero kapag hindi natuloy, alam na natin mga kababayan. Pero malaki ang tiwala na hindi magpapabayad ang mga INC, lalo na't mayamang religious group yan, no? Na yung Philippine Arena pa nga lang, bilyon-bilyon na ang nilagak na pondo dun. Okay, so, bakit kailangang bayaran ang Iglesia ni Cristo? Di ba ang kanilang pahayag, kasi itong gagawin ng Iglesia ni Cristo, yung rally nila, it's either way. On one angle, parang lumalabas na ang mga iglesia ni Cristo ayaw ng impeachment at parang sinusuportahan nila si VP Sara. Correct. Yan, isang anggulo yan. Kung ang isang grupo, isang tao, itong angle ang titignan niya na mag-rally ang iglesia dahil ayaw nila sa impeachment at sinusuportahan nila si VP Sara, talagang patitigil mo ang rally ng iglesia. Kasi lalo lang sisikat si VP Sara kung matuloy ang rally. So, yan, isang anggulo yan. Kaya lang, isang anggulo din na malinaw, sabi ng iglesia, sinusuportahan nila ang pahayag o opinyon ng Pangulong Marcos Jr. na wag nang ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa mamamayang Pilipino. So, kung
Yung mga INC ay kilala sa pagiging isa, no? Na ayaw nila ng division sa kanilang sekta. Paano pa kaya kung sa gobyerno na nangyayari, no? Na nakikita natin na nag-uupakan sa loob ng gobyerno. E tama naman ang kanilang winika na wala namang magandang dulot ang impeachment kung patatalsikin, no? Itong si VP Sara na nasa madaling salita gusto lang nila magkaroon ng kapayapaan, no? At wag nang madamay pa ang sambayan ng Pilipino sa gusot nila. Dito ka nga anggulo, titingin. Magpasalamat ka pa na mag-rally ang Iglesia ni Cristo kasi ang rally nila pro-BBM, pro-kapayapaan, pro-people, pro-country. Correct? Kasi para hindi tayo magkawatak-watak. Di ba ganun yun? Kaya ako, natutuwa ako sa rally ng Iglesia ni Cristo kasi kung papakinggan ng mga kongresista ang panawagan ng Iglesia na huwag ituloy, ang makikinabang, ang taong bayan, ang makikinabang, ang ating bansa, kasi hindi na tayo magkawatak-watak. Tama. Kaysa yung itutuloy mo yan, at kung ano man ang resulta, lalo lang iinit ang sitwasyon sa politika. So, kayo mga kababayan, saan kayo nakatingin na anggulo itong rally ng Iglesia? Is it pro-BBM, pro-government, para hindi tayo magkawatak-watak? Or is it pro-VP Sara? Okay? So, ganyan yan. Panigurado alam ng INC ang mga tunay na nangyayari sa ating bansa, no? Nahahayaan ba nila na mga bangag ang matira sa gobyerno? Aba, hindi. Dahil ang effect nun tayong mga ordinaryong mamamayan ang magiging kawawa sa mga buhayang nauupo. Kaya kailangan natin itong si VP Sara na tunay at tapat na leader, no? Upang kahit paano may magkontra sa mga pagnanakaw, di umano na kanilang ginagawa. So, ang tanong dyan is, kung ang tingin ng palasyo pro-BBM itong rally ng Iglesia, hindi na kailangang magbayad. Dapat hikayatin pa ang Iglesia ni Cristo na ituloy ang rally kasi pabor ito sa Administrasyong Marcos kasi yun ang opinion ng Pangulo. Kailan kung ang tingin nila itong rally ng Iglesia, kung ang tingin ng Malacanang palasyo, kung ang tingin nila ay ang rally ng Iglesia is pabor kay VP Sara, yun, gagawa sila ng hakbang para hindi matuloy. Kanina, may narinig akong vlog, si Congressman Marcoleta mismo, magsama ako sa rally. Parang nananawagan niya na samahan niyo ako sa rally naming mga Iglesia. Maraming gustong sasali sa rally ng Iglesia. Nagtatanong yan si Crisette Laureta Chu. Pwede ba kaming sumama, non-INC member? So, hindi ko alam ang sagot nun. Again, mga kababayan, kapag naghayag tong INC na pwedeng makiisa ang lahat, no, open sa lahat, hindi lang sa mga kapatiran nila, sumama tayo mga kababayan, sapagkat malaking tulong ito upang ipakita na hindi tayo natutuwa, no, sa hakbang na pagpapatalsik kay VP Sara. At para ipakita din natin ang kaisahan natin bilang Pilipino, na tayo tumatayo para sa ating mga karapatan. Dapat sana mag-comments kayo dito, mga nanonood na Iglesia ni Cristo, kung pwede bang sasama. Sa tingin ko, hindi pwede. Dapat mas maganda, solid Iglesia lang ang mag-attend. May kaibigan akong bishop ng mga evangelicals or protestant. Una, sabi niya, mag-organize sila ng localized rally. Dito sa Mindanao, taga Caraga region, itong kaibigan ko na bishop. But sabi niya, magawa sila ng position paper. But once na tapos na yung position paper or manifesto, pipirmahan ng mga bishop, pastors, leaders, padalhan daw nila ko para maipahayag din nila ang kanilang pagtutol. Ayaw nila nitong impeachment na laban kay VP Sara. So pareha sila sa Iglesia ni Cristo, although hindi kasing laki ng rally ng Iglesia. Kasi ang Iglesia worldwide, itong Protestant, Evangelicals, whole country, nandyan sila. Kailang kanya-kanyang pananaw ang mga leaders. Walang iisang decision. Kaya local sila. So, again, ito, tanong lang ni Mr. Jason sa, totoo ba na ganon ang pahayag ng unang ginang? Sana sasagutin ito ng
palasyo para matuldukan ng issue. So, basahin ko ulit ha. Iyan, posted 2 hours ago. Kalat na kalat ngayon. Sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyayabang umano, umano, ni Mrs. Lisa Marcos sa mga bisitang Congress people na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para wag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Wow! Heavy naman. Tiyang Lisa. Is this true, Mrs. ng President? Parang nakakaloko itong si Lisa Marcos sa Iglesia. Ano? Nalilitan ka sa INC, madam? Okay, magbasa lang ako sa mga comments. Ang Hilito Buluran, sabi niya, corrupting Congress only in the Philippines. Gatus Victor, sanay na sanay sila sa ganyan. Manunuhol gamit pera ng Pilipinas. Adora Reyes, yan, gawin nila halos lahat ng nasa gobyerno, sinusuhulan nila ng pera ng taong bayan. Sana wag magpabayad ang INC kasi ang alam ko para sila sa katotohanan at may dignity sila. Okay, ito Roberto Ocampo, malabo iyon. INC ako. Ito, Roberto Ocampo, INC ako. Mayaman kami, hindi kami bayaran. Lalo ang executive minister hindi papayag. Never in her dreams. Sabi. So, anong masasabi nyo tungkol dito, mga kaibigan? Comment naman kayo. Kahapon, may post na naman na ganito si Sir Jason sa tungkol naman kay Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, totoo ba na na-heat stroke si Speaker Martin Romualdez at dinala siya sa St. Luke's Hospital? Napakaingay ang chatter. So, nagtatanong. So, sa comments, naglagay ng comments si Jason sana, please lang ang Office of the Speaker to issue a statement regarding this matter dahil karapatan ng mamamayang Pilipino para malaman ang kalusugan o kalagayan ng fourth highest official of the land. So, ako, binantayan ko kung meron na bang statement ang Speaker of the House, Office of the Speaker, wala akong nabantayan. I don't know sa inyo mga kaibigan, baka meron kayong nabasa na pahayag ng Office of the Speaker tungkol sa alleged nangyari sa kanya na heat stroke. Ang mga nababasa ko, mga post o mga vlog na nagsasabi tungkol niya, totoo nga. Kailang puros mga haka-haka. So, wala pa rin kasiguruhan kung ano talaga ang nangyari kay Speaker Martin Romualdez. Kailangan natin ng official statement mula sa Office of the Speaker. Okay, so ito, nabigla ko, itong post ni Mr. Jason sana ito, kalat na kalat ngayon. Maraming sources si Mr. Jason sa dahil napakatagal na niya sa larangan ng journalism o broadcast media. May maraming mga kilala. Malala ko siya yung unang siwalat, yung Code Blue, yung may nangyaring awayan sa Malacanang at merong inerlit, sinakay sa helicopter na pasyente, dalawa, doon sa St. Luke's. Pagdating sa St. Luke's, Code Blue, delikado na. Si Mr. Jason sa ang source niyan. So ito, marami siyang sources at naku-curious ako kung ano ba, totoo ba ito? So, dahil nagtatanong si Mr. Jason sana mag-issue ang PCO tungkol nito. I-deny lang kung hindi totoo. It's not true. O at least mayroong sagot. Nagsasalita po si Barbers, nakakasuhan na daw mga vloggers, yung mga paninira. Paano sila magkakaso kung walang ebidensya? Diba? He asked for investigation. Magkaiba po yun. Si Banat ba yung vlogger, meron ng banta sa buhay niya. May nagsabi ng isang confidential agent na taga-NBI, gusto na siyang ipa-unalive. Kaya nag-video siya kung sakaling may mangyari sa kanya, alam na daw kung sino ang nagpapa-unalive sa kanya. Talagang inuunti-unti nila para patahimikin ng mga vloggers. Well, yun nga. So parang nakikita natin dito, bakit puro vloggers? Sunod-sunod yun maligning daw ang vloggers, sinabi na ang mga vloggers. Tapos pag nakikita mo dun sa ibang mga taga-kabilang parlor, sinasabi, because the vloggers do this. Parang ang tingin ng mga ilang mga opisyales ng gobyerno na yung vloggers ang nakakapag gulo
sa katahimikan without actually breaking down what we're saying. Kung para sa kanila, vlogger ka, therefore nag-fake news ka, therefore nag-i-incite ka. Pero without actually analyzing kung ano yung sinasabi. Yung ang problema kasi Marlon, yung ang yabang-yabang na niya, wala pa siyang performance, tapos inaabuso pa niya ang maraming karapatang pangtao. Kasi look at this second file na ipapakita natin, ano? Ito. Marlon, ito na nga, nangyari na nga na ipinatawag ng mga NBI Cybercrime Division yung mga sinumon nila, Marlon, na nagsi-join ng press conference ni VP Inday Sara Duterte. And former press secretary, si Sec Trixie, una nang nag-attend kasi siya ang isa rin siya sa unang nakatanggap ng mga subpoena. And where during this probably hearing or press conference, she said that she attended the VP's press conference as a political vlogger. So, ano ang mga karapatang pangtaong naabuso dyan? At is it really important sa mga ganitong pagkakataon na sinusumon mo o sinusubpina mo yung mga taong nagtatrabaho at nagtatanong lang? Seriously, Marlon? Correct. Ano to paraan nila to para matakot yung mga parehas nating mga political vlogger, political observer. And paraan ito para pigilan na tayong magsalita ng mga nasa isip natin, yung obserbasyon natin hinggil sa pamamalakad ng kasalukuyang pamahalaan. Diba? And hindi ko rin kasi nakikita, Marlon, yung intelligent decision why NBI had to subpoena vloggers or media personnel na nandun sa press con na yon. As if naman, yung mga kagaya natin na kapag nagtipon-tipon, madidiktahan ang isang VP Sara na, or yung mabubuyo na parang, VP, sabihin mo magaganito ka, sabihin mo magagalit ka, sabihin mo PI na mo si ganito, PI na mo si ganyan. Hindi naman, yung Ali may sariling pag-iisip, yung Ali may sariling emosyon na siya mismo ang mag-nurture, at yung Ali nandoon at nakita niya ang sarili niya sa isang sitwasyon na kailangan niyang maging matapang. Di ba? At Pam, bilang isang political vlogger o bilang isang media na rin, bahagi ng di ba? Quad ano na tayo ngayon Dati tri-media Ngayon quad media. Diba? Then ito na yung mga social media influencers. Tungkulin natin na ipaalam sa publiko at i-cover ang sinasabi ng isang Vice President Sara Duterte. Higit lalo kung ikaw isang vlogger ay ang mga tinatalakay mo, nagiging content mo patungkol sa usaping pampolitika. And wala akong makitang kasalanan natin doon. Kasalanan nila Secretary Trixie o iba pang vlogger. And I'm sure, yung umatin ng press ko na yun sa Zoom, trabaho lang yun. Wala tayong, tama sabi mo, hindi naman natin inidyukan si VP Sara Duterte. At saka bakit tayo ang inimbestigahan? Bakit ang mga vlogger ang ipapatawag sa NBI? At bakit hindi ipatawag yung ano ba talaga ang punot dulo kung bakit nasabi ni VP Sara Duterte yun? Wala, ang lahat ng ito, Marlon, kanila nang Paano na lang ang sambayan ng Pilipino kung walang mga political vlogger, no? Na tunay na nagbabalita. Lalo na't ang mga naglalakihang media ngayon, mga bayaran na, no? Napaa-under na sa bangag na administrasyon. Grabe talaga. Na ngayon, sila pa ang minamasama. Kamukha ni Atty. Trixie, sinasabi niya lang naman ang kanyang karapatang pantao sa kanyang mga vlog. Ay nako, hindi na makatarungan talaga mga kababayan. Silent martial law na ang nangyayari. manipulate dahil ngayon humaharap sa mga patong-patong na mga cases, impeachment complaints, disbarment cases ang Vice President Inday Sara Duterte, ano? So talagang ginawa nilang busy yung Vice Presidente and it could cause her health issues, Marlon, doon ako worried kasi imposibleng hindi nag-iisip din or hindi iniintindi bago matulog sa gabi ang isang VP Sara nitong lahat ng mga nangyayaring ito. She can just easily, okay, Martin, you want to become Vice President? Fine, I can just give up everything, di ba? Pwedeng ganun Kaya lang hindi niya ginagawa dahil gusto niyang maging matapang para sa mga Pilipino. Meron lang akong mukhang bingot dito na gustong iban. Ayun, okay, naban na siya. Sorry. Di ba, yun lang Marlon, yun yung worry ko na bilang babae, bilang nanay, meron siyang mga pagkakataon na siya ba ay nakakapagbuhos pa ng oras para sa kanyang mga anak? Yun naman no? Diba? Sa kanyang pamilya, diba? And despite all these things happening, Marlon, ang isang Martin Romualdez ay talagang nagpapakamatigas naman. Tama. Pam, balik yung mga vloggers. Kapal ng Una, diba? Siyempre, harassment panggulo. na to. Tapos to intimidate us. Yun ang purpose niya. And pansinin natin maigi, no? Lahat ng mga personalities sa Maysug, inuunti-unti nilang magugor. Look at what happened to Spock Sarino. Yes.
So ngayon, nagtatago. Kay Attorney Glencho, Mm. iba't ibang disbarment. And ito, di ba? Siyempre, aminin natin sa hindi, sila Attorney Trix, sila Doc Lorraine, di ba? Na ilan din sa mga personalities na nakikita natin na nagpapahayag ng kanilang disgusto at paminsan-minsan nakikita natin sa entablado ng may sub. And dahil wala na silang makita para magurgur, mukhang isusunod naman nila ay mga political bloggers. And sana, mali ang pagtingin ko. Sana, wag nilang gawin yun. Kasi sa totoo lang, itong investigation ng NBI, investigation lang rin naman yan. Kung talagang gusto ng gobyerno, talagang gusto ni Ace Barbers na magsampa ng kaso, pwede naman siya mag-direct filing. Hindi na kailangan pa idaan sa NBI. Yung pag-iimbestiga ng NBI, to intimidate us lang yan. Okay, di ba? Bibigyan tayo ng pagkakataon na maibigay sa NBI. Pero hindi. Ang direksyon nito, kung talagang sasampa tayo ng kaso, sayo natin kakasuhat tayo. Pero ang unang pakay nito, takutin tayo. I-harass tayo, takutin tayo, at magkaroon ito ng chilling effect. Para yung mga kasama natin bloggers, pati tayo mismo, ay matakot na hindi na magpahayag ng mga nakikita natin nangyayari sa yun ang masaklap dyan. And itong gawain ito ni Ace Barbers, na nagpapagamit naman ang NBI sa pangunguna ni Director Jimmy Santiago, sana ihinto nila. Dahil wala itong maitutulong na buti para sa kalayaan ng bawat sino man na makapagpahayag ng kanilang saloobin at nalalaman, higit lalo yung disgusto sa pamahalaan. Actually, Marlon, itong asal na pinapakita ni Ace Barbers, no, is only showing that he is also weak, that he is a coward. Kasi pwede siyang direktang siya ang direktang mangkaso, pero kailangan niyang ipasa sa NBI dahil siya ay isang duwag co-member. Wag nating kalimutan, bago siya nagsumbong sa NBI, ang yabang-yabang niyan sinabi na hindi dapat pansinin itong mga vloggers na to. At ang mabigat, ang anggulo nila, bayaran daw itong mga vloggers na to, tayong mga vloggers, mula sa sindikato ng Pogo and, tama ba? Drug Syndicate? Yes, oo. Unang-una, Grabe, alam no? natin sa sarili natin na walang nagbayad sa atin. Pero pangalawa, alam natin sa sarili natin na mas matindi ang bayaran na nangyayari sa House of Representatives, di ba? Marlon, ang tinatawag nilang pot money or incentive, ano yun yung sa war on drugs? Oo. Wala naman Reward. yung reward system, wala ito sa administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay nasa loob ng Kongreso. Ang reward system ay nasa loob ng Kongreso. At ang figure, di ba? Nasabi na natin, ang unang figure outright, meron lahat ng tagwa 100 million pesos. Di umano, di ba? Di umano, na magagamit sa kampanya nila. So, malaking bagay na yun. And bukod pa ron, may mga yung mga ayuda, at hindi lang pala 7-7. Una, 7-7 lang muna, 7 million na halaga sa AIX, 7 million na halaga sa Tupad, di ba? 7 million. And pagka, lalong yung performance, maganda performance mo ron sa Tupad Committee, mas marami pang ayuda ang ibibigay sa'yo. At yung ayuda na yun, alam naman natin, na ito yung bagong mukha ng vote buying. Totoo yan. Kasi tingnan mo rin, Marlon, no? Kung nagagawa nilang ano ba ang objective ng incentives or ng reward system? It is to motivate someone to do better sa mga kanilang mga trabaho. And look at them, the congressmen, Marlon, na sinabi na ng isang President Marcos Jr. na huwag i-impeach si Sara because Sara is unimportant and it will only distract them from doing good governance. Despite him saying that, ito pa rin ang nagmamatigas na grupo ni Martin Romualdez at 'di ba nagkaroon pa ng second filing yan ng makakaliwang grupo na impeachment kay VP Sara, 'di ba? At may balon na lumalabas sa'yo. Yung balon na yun. Gumanyan lang naman ako. At galing yung balon. Nagulat din ako eh. Well, 'di ba? So tapos merong isang ay ni Marcos na mananawagan na igalang niyo naman ang presidente sa kanyang utos. Hindi naman kagalang-galang. Paano mo ibibigay ang respeto? Saka bakit kinakailangan nila maglabas ng manifesto of support? Di ba? Ano to? Pang-sisip-sip? O panggayuman nila kay Marcos Jr. para bawiin yung Pero yung winiwika nilang manifesto of support, hindi naman ginagawa mga kababayan. Kahapon lamang nabalitaan natin na 66 sa mga congressman, sa mga nasa lower house ang pumirma na para ipasa ang impeachment ni VP Sara sa mga Senado. Ang kakapal naman talaga ng kanilang pagmumukha. sinabi na huwag nang ituloy ang impeachment o dahil talagang kasama ito sa script nila
Well, ako naniniwala ako na ang script ay hango sa mga playbook na nilalaro nila. Yep. Marami ng play. Tuloy ba yung December 7 rally nila? I am not very sure, pero speaking of December 7 rally, Marlon, ang I think meron na kasi parang lumabas na hindi siya sa shrine gagawin, but instead dun sa may EDSA din, Marlon, pero yung People's People Power Monument. Monument. Sa may White Plains, sa may White Plains. Yung papasok dun sa area na yun. I think dun gagawin. So magagalit na naman ng mga motorista, Marlon, dahil yun talagang daanan, labasan yun ng ano eh. Lalo kung doon sa White Plains sila gagawin, puro mga, alam mo yung mga kapitbahay natin doon, puro mga ano yun. Puro mga trilyonaryo nakatira roon. Oo nga. Marlon, talagang tinutroll tayo ng isang taong walang happy childhood, no? Despite the efforts na i-ban siya or i-kick out siya sa channel na to, mukhang maraming account ang loko kasi nakakapasok pa rin eh. Babasa eh. Anong pangalan ni Kamote? Si Bingot dahil mukha siyang bingot. Okay. Well, anyway, I'm trying hard na itanggal naman siya. Ayan, Bahala Marlon. yung mga katetet kay Ebon natin dyan. Oo nga eh. Kaya lang, very ano na rin. 4 years? Okay. Edi good luck. Wow sa'yo. Edi ibig sabihin, 4 years tayo iyak, 4 years pa siyang kikita. Pam, ganun ba yun? Okay lang, para naman ika-opera ng kanyang pagiging bingot dahil kailangan din siguro niya na magkaroon siya ng confidence sa sarili niya na hindi siya pangit. Yeah. Anyway, good luck sa kanya. Good luck Oo sa nga. kanya. Itong mga to talagang, bakit, di ba? Kung hindi nila gusto yung pinag-uusapan natin, dapat hindi na sila pupunta sa channel natin. Ganun talaga. Ang purpose nila, para sirain tayo rito at alam mo yung mag-troll lang dahil may nagbabayad sa Yung ibang tao talaga, sadyang masokista, Marlon. Gusto nilang nasasaktan, ganyan yan. Pero